pinaggagawa ni Sara Duterte. Pero bakit si Sara Duterte ay tila untouchable, 'di ba? So 'yan po mga kaibigan, ang katanungan din ng taong bayan 'no. Bukod po kay, Attorney Larry Gadon, tinatanong ng taong bayan kung bakit nga ba 'no. So isa lang naman ang ano diyan mga kaibigan, yung mga appointed, ang mga nasa Korte Suprema ngayon ay puro pa appointed ni Duterte at, dalawa na lang yung appointed ni Pinoy 'no, si Kagiwa at saka itong si Kagiwa at saka si, Leonen 'no, dalawa na lang. So, mabuti pa si Kagiwa mga kaibigan, nag-abstain, hindi siya bumoto. Pero si Leonen ang nagponente at ang pinalabas nga po 'no ni Montalbo ba 'yun, Montalban, ng Vera Files na meron nga daw nangyari na alam niya 'no, na kumbaga merong pinangako 'no, di umano dito kay Leonen na siya ay gagawing Chief Justice 'no, ng Korte Suprema kapag siya ay nagponente. So, bakit kailangan si Leonen ang magponente? Bakit hindi yung mga appointee ni Duterte? Simple lang mga kaibigan, kasi unang-una sa lahat si Leonen mas matagal na sila 'no, mas matagal na si Leonen diyan kaysa mga appointee ni Duterte. Pangalawa, para si Leonen kasi ay appointee 'no, appointee po ni Noynoy Aquino. So, para bigyan daw ng, imahe 'no, na, "Ay dilawan niyang, nagponente." So, siguro, tama siguro yung kanyang desisyon kasi dilawan yun, appointee ni Pinoy. So, kaya po ang pinili daw di umano, sabi po ni Montalban 'no, ng Vera Files na kaya daw po 'yan si Leonen ang nagponente, ang appointee ni Pinoy 'no, 'yan po ang sabi. So, sabi pa po dito 'no, mga kaibigan, ah, the Makati Business Club MBC Management Association of the Philippines MAP Integrity Initiative and Justice Reform Initiative called on the Supreme Court to restitution. The decision of the court sends a dangerous signal throughout the bureaucracy that abuse of power and corruption carry no consequence. Tama, di ba? Yan talagang iisipin mga kaibigan na, ay, okay lang pala maging corrupt. Dito pa sa Pilipinas, okay lang pala maging corrupt ang isang government official. Hindi ka naman pala dito pananagutin. No? Ganyan po ang iisipin ng business community at ng ating mga investors locally and abroad. So, sabi pa dito mga kaibigan, said that without accountability, the government loses trust, which could institutionalize the flaws in the country's rule of law. No? So yan po talaga mga kaibigan, no? Kapag wala pong accountability, kapag hinayaan lang po natin na ganito lang po ang mangyari sa kabila po ng napakaraming mga lumabas na mga ebidensya sa hearing, tapos ganito babaliwalain lang, ganyan po talaga ang mangyayari. Mawawala ng tiwala ang taong bayan at ang business club at ang mga investors locally and internationally, mawawala ang kanilang trust no, sa Pilipinas. At ito po ay maaaring makaapekto din sa ating pong ekonomiya. No? So, sabi pa dito, the groups also warn to economic repercussions. Yan, mga kaibigan, no? Including contraction in investor confidence, rise in cost of doing business, and challenges in the supply chain. They said the consumers will ultimately pay the price. Everyone needlessly suffers, as our history as a nation repeatedly taught us by the statement
read. The High Court decided last month that the articles of impeachment filed by the House of Representatives against Duterte was unconstitutional due to violating the one-year bar rule. So dito mga kaibigan, mas pinili pa ng Kongreso, ng Senate, ng Supreme Court, mas pinili pa ng Supreme Court na paniwalaan, mga kaibigan, at yung bang paniwalaan yung mga mali-maling mga data, no, na sabi nila ay yun daw ang inilabas ng ABS-CBN. Pero ito po ay mariin na itinatanggi ng ABS-CBN dahil wala daw ganun sa kanilang report. So, maring misinterpretation po ang nangyari, no? Or kaya nga sinasabi na kung ganyan na ang pinagbasihan ng desisyon ng Korte Suprema ay isang maling report, so ibig sabihin 100% mga kaibigan, mali din ang desisyon ng Korte Suprema, no? So, sa panang grupo, yan, the High Court decided last month, nabasa na yan. Ito. Yan. The Supreme Court ruled that the first 3 complaints were dismissed when the 19th Congress adjourned for the holiday break. As such, the constitutional rule on one-year ban has taken effect. The business group explained that the High Court treated the first 3 complaints as deemed initiated, even if this were not acted upon the House. No? So, hindi naman po na-initiate yun eh. Hindi naman po yun ibinigay sa Committee of Justice eh. Kumbaga, hindi naman po siya naging verified articles of impeachment. So, hindi po siya po pwedeng bilangin as number 1, number 2, number 3 impeachment. No? Hindi po siya pwedeng ganun bilangin dahil hindi naman po siya yung verified impeachment complaint na tinatawag. Dahil hindi nga po siya verify, no? Malinaw na malinaw po yan. Hindi rin po siya nakarating sa Committee on Justice. Hindi po, no? So, sabi pa dito, apart from violating the one-year bar rule, the SC said the impeachment case was voided due to violation of due process, in which the group noted that the impeachment is neither a criminal nor administrative proceeding. Nakakapagtaka nga mga kaibigan, bakit parang biglang nakalimutan na yata ng Korte Suprema kung ano yung mga rule, no, pagdating po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Or sadya bang ginawa nila ito dahil gusto nilang isalba ang Vice Presidente, no? So, makakapag-isip ka talaga mga kaibigan, no? Parang may kakaiba talaga dito sa ginawa ng Korte Suprema. So, ito pa, the court, by the decision in this case, as it stands, unfortunately prevented due process from happening. The statement read, citing Article 11 of the Constitution, the business groups emphasized that it is clear that the impeachment process exists to serve the public. It is not to shield the government official from the rigors of defending himself or herself, but to safeguard the people's right to demand accountability from those who wield authority supposedly on their behalf, they added. So palagi ko nga sinasabi itong mga kaibigan na this is safeguarding, no, the Filipino people. Ito yung tinatawag nating safeguard, no, natin mga kaibigan, na meron tayong safeguard from the corrupt officials na pwede natin silang patalsikin sa pwesto at i-disqualify habang buhay, no, through impeachment. So ito po yung power, no, the power rests first in Congress, no, and with the people, kasi ang Kongreso po ay representante ng mga tao, no? So, eto mga kaibigan, malinaw na merong pagtatakip dito, no? Wag na po tayong magplastikan, mga kaibigan. Wag na tayong magplastikan. Malinaw na meron pong pagtatakip dito at ayaw talaga na maumpisahan ang trial ng Vice President Sara Duterte. Kahit ano pang sabihin nyo na gusto ganito ganyan, wala talaga.
Yun lang talaga ang katotohanan dyan. Dahil gusto niyong pagtakpan si VP Sara Duterte. Dahil ba sa alam ninyo na meron siyang kasalanan. Kasi madali lang naman, kung wala kang kasalanan, humarap ka sa trial at ipagtanggol mo ang sarili mo. Lalong-lalo na, nagdeklara na siya, meron siyang 16 lawyers. Aba, sayang naman yung ibinayad mo sa 16 lawyers na yan, hindi man lang nakarating sa impeachment court. Wala man lang, hindi man lang naumpisahan. Sayang naman. Sayang din yung mga robe ng mga senador na nagpagawa pa ng robe yung mga senador pagkatapos ni hindi man lang nagamit, na hindi man lang napagpawisan. Di ba mga kaibigan? So, ano yan? Ano yan, Chis Escudero, no? So, kaya eto mga kaibigan, etong ito pong basahin po natin yung statement po ng Makati Business Club, no? Integrity Initiative. Ito po yung kanilang letterhead. Sila po ay sumulat, no? Mga kaibigan, gamit po nilang kanilang letterhead. Sabi po dito, statement on the case of Duterte House of Representatives versus House of Representatives, GR number blah blah blah, August 15, 2025. We join a nation hopeful that Supreme Court shall steadfastly resume its role in defending the Constitution that the Filipino people have ratified as a pivotal time in our history. With much respect to the Supreme Court, we add the voices of our nation's luminaries and set forth our observations on why the decision in Duterte versus HOR merits reconsideration. So dito mga kaibigan, no, ito kasi mga to, ito yung mga, sabi ko nga sa inyo, mga mayayaman, mga bilyonaryo, mga businessman, Makati Business Club, no? So, pag sinabi pong Makati Business Club, mga kaibigan, mga bigatin yan. Sila po, mga kaibigan, ay maraming ambag, no, sa ekonomiya ng ating bansa. At tingnan niyo mga kaibigan na, si VP Sara Duterte, wala na pong tiwala sa kanya. Ang mga negosyanteng ito, ang mga bilyonaryong ito, mga kaibigan, na nagninegosyo sa ating bansa, wala nang tiwala sa kanya. So, eto mga kaibigan, no? Eto, tingnan nyo ha. Ang isang tatakbo ng pagkapangulo ng Pilipinas na hindi pinagkakatiwalaan ng napaka-prominenteng grupo ng Makati Business Club, isa lang po ibig sabihin yan. Kapag po, just in case na manalo yan, no? Sa 2028, just in case lang na manalo siya sa 2028, wala po sa kanya ang suporta ng Makati Business Club at palagi siyang kini-question, no? At pinagdududahan dahil hanggat hindi po niya nasasagot ang lahat ng mga katanungan sa kanya patungkol sa kanyang confidential funds, ay hindi mabubuo ang tiwala sa kanya ng Makati Business Club at ng taong bayan. Kaya mga kaibigan, very ironic na meron tayong isang tao in the person of Sara Duterte na nangangarap, nag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas pero ayaw ng accountability. Meron tayong ambisyosa, no, na Vice Presidente na nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas pero ayaw namang sumagot pagdating sa kanyang mga confidential funds. The reason kung bakit nagkaroon tayo ng impeachment, hindi dahil sa pamumulitika, kundi dahil sa ginawa niya ng pag-iwas, lahat ginawa niya ang pag-iwas para lang siya ay maisalba sa mga question patungkol sa kanyang confidential funds. Sa channel ko, sa aking admin reach, no, sa YouTube, binalik ko mga kaibigan, no, tinuthrowback ko yung mga hearing sa Kongreso. Kung paano nag-umpisa doon pa sa budget appropriation, no, sa OBP, DepEd, kung paano nag-umpisa yung mga nangyari na yan, no? Yung discovery ng 125 million na ginastos lang in 11 days. So, ibinalik po natin doon. At nakita po natin, mga kaibigan, malinaw na malinaw, na ang lahat, mga kaibigan, ay may problema talaga ang Vice President Sara Duterte. Dahil
mula pa noon mga kaibigan, napakatagal na noon guys 'no, mula pa noon ay talagang pinilit niya na iwasan, na hindi sagutin at nagmamayabang pa siya mga kaibigan at siya ay umaatake sa Kongreso, 'no? So, kitang-kita natin dito mga kaibigan na hindi niya talaga masagot yung ang mga katanungan patungkol sa kanyang confidential funds. Kaya nararapat lamang talaga na siya po ay litisin na sa sa kanyang confidential funds 'no, para masagot po niya. Lalong-lalo na nangangarap po siya na maging presidente ng Pilipinas 'no. So, parang nangyari gusto lang niya maging presidente ng Pilipinas para makaganti sa ating pangulo 'no. Wala po sa kanyang hinagap na gusto niyang maging presidente ng Pilipinas para ayusin ang ating bansa, para pagandahin ang buhay ng mga Pilipino, para maging mura ang presyo ng bigas, maging mura ang presyo ng kuryente. Wala po siyang gano'n na iniisip. Ang iniisip po na ngayon ng ni Vice Sara Duterte ay ang pagganti. Gusto po niya na manalo sa eleksyon para siya ay makaganti. Tingnan niyo yung ginagawa niya, di ba mga kaibigan? Punta siya ng punta sa iba-ibang mga bansa. Ang dami na niyang pinuntahan at patuloy po siyang mag-a-around the world upang kumbinsihin ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Kumbinsihin at siraan ang ating Pangulo. Yan po ang kanyang ginagawa, no? Sinisiraan po niya ng husto ang ating Pangulo. Nakakalungkot isipin dahil meron tayong mga kababayan na hindi po nag-iisip. Hindi po nila alam na ang taong naninira, ang taong mahilig manira, mahilig magsalita ng masama sa kanyang kapwa, yan po ang tao na hindi mapagkakatiwalaan. Dahil, ibig lang sabihin ng mga kaibigan, ang kanyang pong aim sa kanyang paglilingkod, no? Dapat paglilingkod sa bayan, pero lumalabas na ito ay para lamang sa kanyang sarili. Para isalba niya ang kanyang ama na si Duterte, isalba niya si Kibuloy, isalba niya ang lahat ng mga kakampi. Parang nakikinita ko na mga kaibigan, no? Kung sakaling si Sara Duterte ay maging pangulo nga talaga sa Pilipinas, parang nakikinita ko na kung ano ang mangyayari sa ating